Bago nyo pakinggan ang Part 4 ay dapat na panood nyo muna Part 1, 2, and 3. Marami salamat. At kahit nabibigatan ay sinikap ni Moy na maiuwi ang labi ng kanyang mga anak. At ng dalagang walang malay at duguan na nasa kanyang likuran. Hindi niya magawang tumukol dahil kagat-kagat pa niya ang jacket ni Bia na pinaglagyan ng mga kalansay ng mga anak. Sa bahay niya, ay Diyos ko, nasa na ba yung arinola ko? Anang matanda nang biglang bumangon ito dahil sa tawag ng kalikasan at hinahanap ang arinola gayong nasa ilalim lang ito ng kanyang kama. Di rin nagtagal ay nahanap niya rin ito. Bago bumalik sa pagtulog ay sinilip muna niya ang silid ng kanyang apo, ngunit wala roon ang dalaga kaya lumabas na ito ng bahay para tingnan sa tuktok ng puno ang apo, pati si Moy ay wala din sa kanyang tulugan, kaya nagsimula ng mag-alala si Inang Linda. Diyos ko, saan naman nagpunta ang dalawang yon? Pag-aalala ng matanda, wala siyang pagpipilian kaya kahit hating gabi ay sumuong siya sa gitna ng gubat. Bunsod ng kanyang edad at kahinaan ng paningin ay nahihirapang maaninag ng matanda ang daanan kahit pa may dala siyang pang-ilaw o flashlight. Kung saan-saan siya nagtitingin at ang nagsususunod, makita lamang ang dalawa dahil labis ang kanyang pag-aalala. Bia, asan na kayo? Moy, magtatawag ng matanda. Mapanganib para sa kanya ang pamaron, ngunit hindi na niya inisip yun, makita lamang ang dalawa. Apo ko, muli pa niyang pagtawag. Lubos na nababahala ang matanda para sa dalawa dahil ang takot na nararamdaman niya sa kagubatan ay nanunot sa kanyang kalamnan dahil hindi lingid sa kaalaman ni Inang Linda kung anong klaseng gubat ang pinasok niya. Sa kakaalakad ay nakaramdam siya ng pagod kaya panandalian muna siyang huminto. Hanggang sa nakakarinig na siya ng mga kalabog at kaluskos sa mga damuhan. Kaya pinailawan niya ito ng ilaw hanggang sa nakakaaninag na siya ng isang hayop na tila may dalang balot ang kanyang bibig at mayroon pang dala sa kanyang likuran. Pinailawan niya ito ng mabuti kaya kahit hindi gaano klaro ay alam na niya kung sino ang hayop na nahihirapan sa paglalakad. Lumapit si Inang Linda at doon pa niya nakilala ng buo ang dalaga. Bia, Diyos ko, Apo, bulalas ng matanda habang dinadaluhan ang dalagang naliligo sa sariling dugo. Bia, Apo, gumising ka. Diyos ko, pag-alala pa rin ng matanda. Dahil hindi gaano nakakalayo ang matanda sa bahay nito ay agad niyang binuhat ang kanyang apo. Walang imposible sa taong labis na nag-aalala kahit panananakit na ang kanyang likod at kaso-kasoan. Nang may uwi ay agarang kumuha ng pantapal si Inang Linda. Nang gagamutan niya na ang mga natamong sugat ng apo ay natigilan siya dahil unti-unting naghihilom ang kanyang mga sugat. Isang himala para sa matanda ang kanyang nakikita. Tila may buhay ang mga bala dahil nagkukusa na silang lumabas mula sa sugat ng dalaga. Gayon pa man ay pinunasan pera niya ito dahil na rin sa mga lupang nadikit sa kanya. Si Moy naman ay inilapag sa isang bangko ang dala nito at agad na tumabi kay Bia. Habang tumatagal, mas lumalabas ang tunay niyang pagkatao. Diyos ko, gabayan niyo po siya. Sabi ng kanyang isipan, nakutulugan ng matanda ang pagbabantay kay Bia, pati na rin si Moy ay hindi iniiwan ang dalaga. Habang malalim ang kanyang tulog ay may isang eksena ang nakikita ni Bia sa kanyang panaginip. Naroon ang masasayang tagpo kung saan kasama pa niya ang kanyang mga magulang na naninirahan sa isang barong-barong. Nakalaunan ay nagiging bangungot dahil samasagi rito ang mga imahe ng ina kung saan tinutugis ng mga hindi kilalang kalalakihan hanggang sa napabangon siya dahil sa huling tagpo na kanyang nakita, ang imahe ng isang Ginoo na humandusay sa lupa matapos barilin sa ulo. Apo, turan ng matanda nang maalipungatan siya sa pagkakulo ng apo. Tahol din ni Moy. Ayos ka lang, apo. May masakit ba sa'yo? Halika, magpa-doktor tayo, aya ng kanyang lola. May alam po ba kayo, lola, sa pagkamatay ng mga magulang ko? Yun lang ang naitugon ng dalaga.
Wala apo, dahil dumating ka sa akin na ang kasama mo ay si Moy. Magpahinga ka muna apo at ipagluluto kita ng agahan. Tugon ni Inang Linda at nagmamadaling pumunta sa kusina. Gusto pa sanang manggusisa ng dalaga ngunit napansin niya na ayaw pang ipaalam ng matanda ang nalalaman kaya dating gawin. Hindi na siya nagtanong pa. Moy, dahilan niya kay Moy na nakaupo sa tabi niya. Pinagdikit nila ang kanilang ulo tanda ng pakikisempatya ni Bea kay Moy. Naantig naman ang matanda sa kanyang nakikitang tagpo. Hindi na iniinda ng dalaga ang kanyang mga sugat dahil naghilom na ito, kaya mas pinagtuunan niya ng pansin ang paghuhukay at paglibing sa kalansay ng mga anak ni Moy. Hindi mo na kailangan pang pumunta dun dahil nasa tabi lang ng bahay natin ang mga anak mo. Turan niya sa katabing aso na nakapangalumbaba habang matamang pinagmamasdan ang libingan ng mga anak. Hinayaan ni Bea na magluksa si Moy dahil kahit anong gawin niya ay hindi nito mapupunan ang puwang na naiwan sa puso ng asong lobo na si Moy. Umulan, o bagyo may sagupaan man o wala ay pare-pareho lang ang mga araw na yon sa dalaga kaya hindi na niya binibigyan ito ng pansin. Aniya wala nang naiiba bukod sa kanya kaya mas pinipili niya ang magpatuloy sa buhay kaysa magmukma. Sa paaralan, buti na lang nakahabol ka. Akala ko hindi ka na naman papasok ngayong araw. Sa ating nene habang sila ay naglalakad pa uwi mula sa paaralan. Amay inas ikaso lang ako. Pagsisinungaling ko na ang totoo ay nakipagbuno siya sa mga kalalakihan sa gubat at hindi na nagawang pumasok matapos ang pangyayari. Utot mo, Blue. Mauto mo ang mga tao dito tungkol sa mga mata mo, pero hindi ako. Alam na alam ko kapag ganyan ang kulay kahit halos paala na ang sinag alam ko na lumalabas lang yan kapag nagagalit ka. Kaya sigurado ako na nakipagsapakan ka na naman. Tama ako no. Kampanteng saad ni Nene. Hinaan mo boses mo. Oo na, tipid na sagot ni Bea. So tama ako, ino naman ang nakatikim ng kamay na bakal mo. Nene say sagat pa sana si Bea ngunit nakaramdam siya na parang may sumusunod sa kanila. Oy sis, ba't ka tumigil? Para akong tanga dito, salita ako ng salita, wala ka pala sa tabi ko. Sigaw niya kay Bea na kunwaring nagtitirentes ng silas ng sapatos. Kamandat si Bea sa kaibigan kaya kaagad din namang naunawaan ni Nene ang nais ipahiwatig nito. Yan kasi, pareho kayo ng mama ko ang kuri-kuripot nyo. Eh kung binili mo yung sinasabi ko sa iyo na matibay na sapatos o di hindi ka na nahihirapan, kuripot, pagkukunwer ni Nene. Tila nakatunog ang sumusunod sa kanila kaya paimpal itong pumupuslit ngunit hindi pa man siya nakakalayo ay naharang na siya ni Bea. Sino ka? Bungad ni Bea. Sa gulat ng lalaki ay natamba ito. Anong sino? Ikaw tong hamarang ng basta-basta. Teka, saan ka ba nanggaling? Kunwaring tanong nito sa dalaga. Wag na po kayo magmaang-maangan dahil alam ko na matagal mo na akong sinusundan. Kaya sabihin niyo na po kung sino kayo. Ganun ba? Ako si Tom, tugon ng Ginoo na tinutulungan ang sarili na makalayo. Bakit niyo po ako sinusundan? Bea, hindi kita sinusundan. Nataon lang ang tagpong ito. Tom, mula sa pagkabata ko hanggang ngayon ay alam ko na sinusundan ako ng parehong tao. Kahit hindi kita nakikita alam kong ikaw yon dahil pareho pera ng amoy mo noon at ngayon. At alam ko rin na hindi ka masamang tao dahil ni minsan hindi mo ko sinaktan o nagbalak na saktan. Bea, medyo nasaktan ako dun sa amoy ahaha. Ganun na ba ako kabaho iya? Pagbibiro ni Tom sa dalaga habang tinatanggal sa maong nito ang lupa at tuyong dahon. Tatapatan na po kita. Alam kong alam mo na hindi ako isang tao. Kaya hindi mo ako susundan kung walang espesyal sa akin. Kaya kung may alam po kayo tungkol sa akin sabihin mo na po. Pangulit pa ng dalaga kay Ginoong Tom. Wala akong sasabihin dahil hindi ko alam yung pinagsasabi mo. Paraanin mo ko at ako'y babalik sa pagtitinda ng Wallace. At
pa man siya nakakalayo ay muling nagsalita si Bia. May kakayahan ako para malaman kung nagsisinungaling ang isang tao o hindi. At alam ko na may alam kayo tungkol sa pagkatao ko. Hindi nyo naman siguro ipagkakait ang katotohan sa akin, di po ba, Ginoong Tom? Saad ni Bia, kaya natigilan sa paglalakad ang Ginoo. Lahat sa akin ay palaisipin, hindi ko alam kung anong class A nilalang ako. Pati tunay kong pangalan hindi ko rin alam kung sino mga magulang ko. O kaya saan ako nanggaling. Lahat ng yun walang kasagutan, gusto ko magtanong pero kanino? Alam kong may alam si Lola Linda pero ayaw naman sabihin, kaya kayo lang po ang makakasagot sa mga palaisipin ng kitauhan ko. Pagsasalay ng dalaga, naramdaman naman ito ang pagnanais ni Bia na malaman ang tungkol sa kanyang sarili. Kaya ito at naghanap ng mauupuan. Bamantong hininga si Ginoong Tom at umupo sa natumbang puno ng niyog. Kaya nag-ayos naman ng tayo ang dalaga dahil mukhang sasabihin na ni Ginoong Tom ang mga nalalaman niya. Hoy sis, ang daya-daya mo naman. Next time huwag kang tatakbo ng malap, the flash, ang bilis. Dahil tao lang po ako, wala akong panama sa'yo. Ayon kung saan-saan ako naghahanap, buti na lang nakita kita dito. Teka, sino siya? Bungad ng hinihingal na dalagang si Nene, napansin ng kaka-rating na dalaga na may kung anong importanteng pinag-uusapan ang dalawa, kaya nanahimik na lang ito. Paano ko ba sisimulan? Totoong sinusundan kita naman pa. Siguro dala lang ng pagkakonsensya ko, pagsisimula ng Ginoo. Ano po ang ibig mong sabihin? Bia, hay baka panahon na, nang matahimik na rin ako. Hindi ko pa alam ang buong katotohanan pero alam ko kung ano pangalan mo at kung sino mga magulang mo. Ang ama mo ay si Juan Reyes Magtibay at ang nanay mo naman ay si Dr. Maria Espina at ikaw si Bella Ana Espina, isang kalahating lobo at vampira. Nagulat si Bia sa nalaman, maging si Nene ay nagulat din dahil ang inaasahan nila ay sasabihin isa siyang aswang gaya ng mga pag-alagalang halimaw sa bayan nila. At tatang pakilinawan po yung kwento, yung kasing linaw nung ganda ko. Masyado po kasi akong matalino kaya hindi ko po na-gets pagbibiro ni Nene. Maging si Bia ay naguguluhan rin. O siya, makinig kayo ng maigi dahil hindi ko na uulitin. Ang mama mo ay isang mananaliksik sa Europa, hindi siya isang Pilipino, at ang court niya ay halongkatin ng mga sinaunang tao pati ang kultura nila. Na taon namang nagtatrabaho siya kasama ang isang biologist na doktor, si Dr. Edison. Isa sa pinakamalaking nadiskubre ng mama mo ay ang mahanap ang sinaunang ninuno ng mga aso, ang Siberian blood lichen na pinaniniwalaan ng mga Grey Eagle. Maging ng mga Romano na nawala na ito, wala na ang banal nilang aso. At dahil likas na mahilig sa eksperimento si Dr. Edison ay binuhay niya ang sinaunang alamat ng mga Romano tungkol sa mga taong lobo. Mahigit na pinagbabawal ng gobyerno ng mga Romano ang ginagawa ng dalawang doktor, kaya patagang nag-eksperimento si Dr. Edison hanggang sa ang nanay mo ang unang sumubok sa eksperimento nila at matagumpay na iyon dahil naging isang taong lobo ang mama mo. Ang masaklap na lang ay pumapatay siya ng mga tao. Pinakala ng mama mo na hanggang doon lang ang pagsasagawa nila ng pagsasaliksik. Ngunit hindi. Pati ang pinaniniwalaan nilang alamat ni Dracula ay binigyang buhay din ng baliw na doktor na yon. Hanggang sa tumakas sila patungo sa iba't ibang bansa hanggang napadpad sila banasang to, lalo na sa bayan na to. Matatas na saad ni Ginoong Tom. Saglit muna siyang tumigil dahil bahagya siyang inuubo. Ay ba't kayo tumigil? Lunabitin ako. Ani ni Nene, siniko naman siya ni Bia. Kabataan talaga. Nang makalipat sila sa bayan ng Cebu, dito na nakilala ng mama mo ang tatay ng isang tao. Masaya silang nagmahalan hanggang sa ang mama mo ay naghanap ng paraan para mawala sa dugo niya ang isang lobo dahil pinagbubuntis kanya noon.
Pati ang dugo ng isang vampira ay tinanggal niya rin dahil hindi rin naman niya nagugustuhan ang ginagawa at nangyayari sa kanya, kaya nung malaman ni Dr. Edison ang balak ng mama mo ay nagalit ito. Dahil bukod sa ayaw niyang mawalan ng kasama sa kalokohan ay may lihim din siyang pagtingin sa mama mo. Kaya ang ginawa niya ay din ang mga aswang na isang alamat din sa ating mga Pilipino. Kaya nang magawa niya iyon ay ipinaratang niya sa mama mo na siya ang pumapatay gayong wala na sa dugo niya ang isang halimaw. Kaya ayon siya ang napatay ng mga tao. Napatay namin. Nalungkot si Bia sa huling bahagi ng kwento ni Ginoong Tom. Sa'yo to, abot ni Ginoong Tom, isang binalot sa napanali ng buhok. Agad na nakilala ni Bia kung kanino yon at kung sino ang huling may hawak ng nasabing panali. Bakit pati tatay ko? Naalala ko na ang nangyari noon. Tila nadudurog ang dalaga sa mga nakikita, kaya maging si Nene ay nalungkot para sa kaibigan. Patawad. Patawad kung naging mahina at ignorante ako. Nakapatay kami ng inosenteng mga tao. Patawad kung naulila ka. Inaako ko lahat, kaya kung may papatayin kang tao ako na lang. Naiiyak na saad ni Tom nang mapansing napahigit ng hawak ang dalaga sa kanyang panali ng buhok. Kung papatayin ba kita, maibabalik ba noon ang mga magulang ko? O ng buhay na nawala sa akin? Ang totoo, gusto kong magwala, murahin ka o patayin kita. Pero kung gagawin ko yun, wala akong pinagkaiba sa inyo na mas masahol pa sa halimaw. Uwi na ako. Huling saad niya bago tumalikod at naglakad pa uwi. Na iwan naman si Nene at Mang Tom na nakukonsenya dahil sa ginawa at nagawa nila bilang mga tao kina Bia at sa mga magulang niya. Huling tanong ko, si Boss ba at Edison ay Lisa? Tanong ng dalaga na hindi lumilingon. Oo, iisa lang sila. At yung sinasabi kong ninuno ng mga aso, yun yung alaga mo na hanggang ngayon hinahanap ng doktor. Tugon nito at nawala na sa paningin nila ang dalaga. Walang liwanag o buwan na makikita sa kalangitan, ganun pa man nasa tuktok pera ng puno sa gilid. Gusto nang lumapit ni Inang Linda, ngunit nahalata na niya na nalaman na ng apo niya ang katotohanan. Ang dating malakas, matikas at walang kinakatakutan ay humahagulgol ng gayong sa tuktok ng nasabing puno. Ang mga luha na dekada niyang tiniis ay walang tigil sa pagtulog. Hindi pala iyak ang dalaga, kaya sa bibihirang pagkakataon ay ngayon lang siya nagpakita ng kahinaan. Tahimik lang naman na nakatanaw ang matanda sa kanyang apo. Maging si Moy ay tahimik lang din na nakamasid. Oo, iisa lang sila. Naalala ni Bia ang sagot ni Ginoong Tom. Kaya kahit nasasaktan at nagdadamdam ay tumayo ito at binuhol sa buhok ang luma niyang panali. Sakto namang may mapapadaang isang malaking paniki na tila naghahanap ng mabibiktima. Habang nakatayo ay bangway na siya bago tumalo ng napakataas. Sumakto namang sumuli ang buwan na waring nakikita. Simpatsya din kay Bia. Panandali ang lumutang ito sa ere hanggang sa bumulusok siya paibaba at sinama sa pagbagsak niya sa lupa ang aswang na nagpapatrolya sa kalangitan. Galit ng aswang sa dalaga, ngunit walang imik si Bia, tanging ang asul na nanlilisik na mga mata ang nagiging sagot sa bawat galit at ungol ng nasabing aswang. Hindi na maalayan ng aswang ang bilis ng kaharap hanggang sa natagpuan na lamang niya ang sarili na nahihirapan dahil buong lakas na ginugusot ni Bia ang mukha nito. Yuyupiin ko ang mukha mo at kakainin kapag hindi mo itinuro sa akin ang lungganyo, lalo na ang boss nyo. Kamakawag pa ang aswang, tanda ng kanyang paghihirap sa kamay ng dalaga. Wala akong sasabihin sa'yo kahit patayin mo pa ako. Tugon ng aswang. Halos hindi na maramdaman ni Bia ang mga kalmo ng aswang sa kanyang mga kamay, kaya mas hinigpitan pa niya ang pagkakahawak sa mga nilalang na yun. Sige, kung yan ang gusto mo, total mahahanap ko din naman. Halos mabasag ang pingi ng aswang na yun sa higpit na pagkakawak sa kanya ni Bia. Tama na. Tama na. Ouch. Tama na. Sasabihin ko na kaya tama na, at niluwagan ni Bia
ang pagkakawak niya rito. Sa isang underground laboratory headed guy. They haven't sent us the money that we need, so we will show them how we do our business here. Of you go and scare the hell out of them. Reklamo ng isang banyagang doktor. Inutusan niya ang kanyang mga alaga para mambiktima. Hindi pa man nakakalakad ang mga alipores niya ay marahas na nasira ang kanilang pinto. Ginawa nito ang walang buhay na aswang habang matamaang nakatayo lang sa labas ang isang dalaga. Don't these people know how to knock? Imbis na sumagot ay naglakad papasok ng laboratorio si Bia. Panay reklamo ang doktor hanggang sa napansin niya kung sino ang dalaga na yun dahil sa kulay ng kanyang mga mata at ilang palatandaan. I know you. Oo, kilala mo ko at kilala din kita. Handa ka na ba mamatay? Tipid na. Turan ng dalaga habang iniiskama ang paligid hanggang sa may nahagilap siyang larawan ng isang babae. Mama, bulong ng kanyang isipan habang hinahaplos ang larawan. Nabalitaan ko ang kakayahan mo. Masaya akong makita ka dito. Anang doktor na nahihirapan managalog. Lumingon si Bia at agad na nakita ang pagbabago ng anyo ng doktor, isang kahindik-hindik na nilalang ang nasa harap na niya. Sumama ka sa akin. Pagharian natin ang mundo, we could be stronger and we can have everything. Aya ng halimaw kay Bia. Ang lahat sa akin ay ang mga magulang ko at ang mga taong nagmamahal sa akin. Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa kanila, pipira-pirasuhin kita. Bia, hindi mo gagawin. Kampanteng saad ng doktor. Hanggang sa napansin na nito ang unti-unting paglabas ng pangil ng dalaga maging ang paghaba ng kanyang mga kuko. Alam ng doktor na kahit nagbago siya ng anyo ay wala siyang panama sa babaeng kaharap niya dahil ipinanganak si Bia na nasama sa dugo niya ang dalawang sinaunang nilalang habang ang doktor ay dugo ng aswang dahil naubusan siya ng serum o dugo para maging vampira o taong lobo dahil sinadya ng ina ni Bia na ubusin iyon upang wala nang may likhang bagong halimaw ang may saltik na doktor. Umatras ng bahagya ang halimaw at binuka ang kanyang pakpak. Inakala ng dalaga na makikipagtagisan ito ngunit taliwas sa inaasahan niya dahil lumipad na lang ito papalayo. Hindi ka makakawala sa akin. Turan ng dalaga kaya tumalon din ito at saktong nahawakan niya sa paa ang halimaw kaya buong lakas niya hinaila pa ibaba. Pumipigles pa ang halimaw na doktor. Nang magtatangkang lumipad ang doktor ay sinadyang punitin ni Bia ang mga pakpak nito, wala na siyang kakayahan para makalipad. Walang pagpipilian ang doktor kundi lumaban sa babaeng nilalamon ng galit. Kalmutan, kagatan ganyan ang eksena ngunit isa sa nagiging lakas ng dalaga ay ang kagustuhang maipaghigante ang mga magulang. Nang mapapatay na sana niya ang pinuno ay sakto namang nagsidatingan ang ilan sa mga alagad niya. Kayo na bahala dyan. Anang doktor nang tumakbo ito papalayo. Gusto sana niyang sumunod ngunit hinaharangan siya ng mga alaga nito kaya wala siyang magagawa kundi harapin ang mga yun. Sa dami nila ay mukhang hindi kakayanin ng dalaga. Sa gitna ng kagipitan niya ay may naririnig siyang mga alulong. Ngayon ng isang malaking aso, napalingon naman ang ilang aswang sa aso na kaka-rating pa lang. Inakala ng mga halimaw na mag-isa lang ito hanggang sa kung saan-saan nagsisilabasan ang iba pang asong gubat. Galit ng mga lobo talagang angat si Moy dahil na rin sa isa siyang sinaunang lobo na nagmula pa sa ibang bansa. Nagkakagalitan ang dalawang grupo, mga lobo laban sa mga aswang. Maliliit man ay di hamak na mas marami sila na pinangungunahan pa ni Moy. Kaya nagkaroon ng palitan ng kagat, kalmutan at iba pa. May mga namatay sa magkakabilang panig. Isang ang malaking digmaan yun. Dumating rin si Ginoong Tom at tinulungan ang mga asong lobo na gapiin ang mga halimaw na yun. Nang mapansin ni Bia na kakayanan ni Moy ang laban ay umalis ito upang sundan ang pinuno. Ngayon ay nasa gubat na siya at matamang pinakikiramdaman ang paligid hanggang sa nakaramdam siva ng matatalim na kukuna.
Ngunit sa kanyang likod, hindi yun ang aswang na doktor, kundi isang taong lobo. Maitim at nanlilisik ang mga matayan ang kaharap niyang halimaw. Bahagyang bumagal si Bia dahil sa sugat na tinamo niya sa kanyang likuran, ngunit pursigido siyang talonin ito. Maliksi at mabilis din ang kalaban niya, idagdag pa na gamay ng taong lobo ang pusod ng gubat kaya nahihirapan siya. Hiyaw ni Bia nang maramdaman ang pangil ng halimaw sa kanyang balikat. Dumudugo ito at napapaangat na rin siya sa lupa dahil itinataas siya ng taong lobo gamit ang kanyang bibig. Hanggang sa tumama siya sa malaking puno dahil sa pagbalibag sa kanya. Di pa man siya nakakatayo ay narating na siya ng nasabing lobo at muli na naman niyang hineblat ang dalaga. Napahiyaw ng husto dahil imbis sa kamay ay sa buhok siya binitbit ng halimaw. Kaya todo hiyaw siya. Pumutok na rin ang kanyang kilay. Dumudugo na ang kanyang ilong at tainga dahil gaya ng mga palabas ay labis na nasasaktan at napupuruhan ang mga nagiging bida. Huling hininga na ni Bia ngunit nabitawan siya nito dahil sa baril na umalingasaw at hindi nga siya nagkamali dahil naroon si Inang Linda. "Lola, wag! Takbo!" Mahihinang sigaw ni Bia habang gumagapang ito papunta sa matanda dahil siya na ang binalingan ng halimaw. "Wag!" At wala nang nagawa ang dalaga kundi pagmasdan ang matandang umaruga sa kanyan habang ito ay natutamba sa lupa. Dahil inutas siya ng taong lobo, kahit nakaanda bali-bali ang katawan ay sinikap ni Bia na mapuntahan ang matandang nalalagotan ng hininga. "Lola, gising! Lola, wag niyo po ako iwan! Lola naman, pakiusap! Lola!" Hindi na napigilan ni Bia na mapaiyak ng gusto. "Huwag kang magpapagutom, apo. Pailan mong maging mabuti sa kahit sino. Dahil kahit ano ka pa, mahal na mahal kita. Ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko." Huli niyang habilin hanggang sa nalagutan na siya ng hininga. Saglit na humagulgol ang dalaga hanggang sa ibinababa niya ang kanyang namayapang lola. Dahan-dahan siyang tumayo kasabay ng pag-iba niya ng anyo. Ang dating itim na buhok ay unti-unting nagiging puti. At ang mga mata na dati ay asul ay nagiging ginto ang kulay at ang mga sugat niya ay naghihila na rin. Ang mahahabang pangil ay mas tumulis pa pati ang kanyang mga kuko. Mas bamigat ang paligid dahil sa nagninit-nit na hangin na ang dating maaliwalas na kalangitan ay pinagtatakloban ng dilim. Nagatongga ng gusto ang galit ng dalaga kaya nakipagdin siya sa kaharap niyang itim na lobo. Ouch! Labas pa na pagsulat niya. Kapantay na niya ang nasabing halimaw. Matindi ang naging sagupaan ng dalawa dahil maging ang mga puno ay nabubuwal sa tuwing tatama sila roon. Ouch! Hiyaw ng isang lobo ngunit hindi si Bia kundi ang itim na lobo. Gaya ng ginawa sa kanya ay kinagat din siya nito ngunit hindi sa balikat kundi sa leeg mismo hanggang sa natanggalan na siya ng balat. Talagang wala sa dalawa ang nais na magpatalo. Ang taong lobo na tanging pagpatay at pagsunod sa utos ang nasa isipan, habang ang kalahating vampira at lobo ay layuning mabigyan ng katarungan ang pagkamatay ng mga minamahal niya sa buhay. Sa huling pagkakataon ay tumalon ng pagkataas-taas ang lobong itim. At bumubuelo patungo sa Derek Sayon Bia kaya naman buong lakas na tumalon din ang dalaga at sinalubong sa taas ang katumban ng marahas na hinawakan sa mukha ang taong lobo at sabay silang bumababa at buong lakas na ibinaon ni Bia ang ulo ng taong lobo sa isang malaking bato. Basag ang mukha ang inabot niya, wala na siyang buhay. Napaluhod ang dalaga nang sa wakas ay natapos na ang sagupaan. Pinuntahan niya ang namatay na matanda at marahang binuhat. Sigaw nito habang buhat-buhat si Inang Linda. Dinagtagal ay dumating sina Moy at iba pang mga lobo at sabay-sabay silang umalolong sa pagkamatay ng matanda. "Lola ko," mga hikbi ni Bia habang pinagmamasdan sa bisig niya ang kanyang Lola Linda. Wakas. Labis ang paghihinagpis ng dalaga dahil sa pagkawala ni Inang Linda,
Maging si Moy ay hindi maitago ang kirot na kanyang nararamdaman. Dahil bago pa man dumating si Bia sa buhay ng matanda ay magkasama na sila noon pa. Dahil sa mga putok na umalingasaw sa buong bayan ay agad na nagtulong sa kagubatan ng mga tao. At doon nila namataan ang babaeng puti ang buhok. May mahahabang pangil at ginto ang mga mata. Tinutukan nila ng baril ang nasabing babae dahil sa pag-aakalang pinatay nito ang matanda. Nang kakalabitin na ng punong barangay, chairman, ang kanyang baril ay agad na pumagitna si Nene. Sige, iputok nyo yan. Nang madagdagan ang kasalanan ng bayan na to. Bulyo ni Nene sa kapwa kay barangay niya na may mga dalapang sibat at iba't ibang pansupil sa mga aswang. Batang to, umalis ka riyan. Kita mo ng aswang yang nasa likod mo, pagpapalas ng ama niya. Hindi tayo. Hindi ko kakayanin na may mamatay na naman na isang inosente dahil sa kamang mga ninyo. Ayaw kong mawala ng isang mabuting kaibigan. Madamdaming saad ni Nene ng linggo niya ang kanyang kaibigan na labis na nagdurusa. Napagtanto ng ama nito pati ang ibang mga tao na naroon kung sino ang kaibigan na tinutukoy niya. Si Bia lang naman ang bukod tanging kaibigan ni Nene. Huwag mong sabihin, ama ni Nene, opo. Ang babaeng nasa likod ko na pinaparatangan niyo na isang aswang ay ang matalik kong kaibigan na si Bia. Nene, kahit sino pa siya dapat patayin siya dahil pist ang mga katulad niya. Turan ng isang lalaki na nasa likod ng chairman. Pist? Kayo ang pist. Kung tutuosin kayo dapat ang humang ng tawad sa kanya dahil pinatay niyo ang tatay niya na walang kalaban-laban. Ang mahirap sa'yo inyo mahilig kayo mambintang na walang sapat na katibayan. Naulila ang kaibigan ko dahil sa kahangalan niyo. Mga walang utang na loob. Nene, kahit ano pa ang dahilan mo ang mga tao at tulad niya ay hindi dapat namumuhay sa isang lugar. Baka magulat ka na lang na sa isang araw ikaw na ang kakainin niya dahil sa itanggi mo man o hindi isa pa rin niyang halimaw. Anang kapitan na nagpainis kay Nene. Halimaw? Grabe, pangangaralan ko pa pala ang butihin namin. Kapitan, hindi makapaniwalang saad ni Nene. Ano bang sukatan mo ng mabuti at masama ha, kapitan? Porke may pangil, iba ang mata at kulay ng buhok, halimaw agad. Basta kakaiba sa mga paningin nyo, halimaw agad. Basta nangangagat, halimaw peran. Paano kung sabihin ko sa'yo, kapitan, kung sino nagligtas sa anak mo noong muntik na siyang malunod sa ilog, noong wala kayong mano dahil kinakain ng mga hayop ang mga pananim nyo sa gubat, sino nagbantay niyong tuwing gabi? Alam hahaban pa sana ni Nene ang pangungusensya niya sa mga kasamahan niya nang biglang magsalita si Bia. Tama na, hindi mo obligasyon na magpaliwanag sa kanila, pakibantayan ang lola ko. Habilin ni Bia nang ay lapag sa mga tuyong dahon ang kanyang lola. Kahit na nanghihina ay sinusubukan pera niyang tumayo. Sis, huwag mo nang pilitin pa, dito ka lang. Pagpipigil ni Nene sa kaibigan. Hindi. Huwag mo na akong pigilan dahil hindi matatapos ang gabing ito na hindi ko napapatay ang doktor na yon. Lintaya ni Bia. Patawad. Subok ni Kapitan nang makitang halos mahati ang likuran ni Bia dahil sa kanyang mga tinamong sugat. Lahat ng tao ron ay nakaramdam ng matinding pagsisisi dahil kahit hindi ipaliwanag ng buong detalye ang kanilang pagkakasala ay sapat na ang kanilang nakikita sa dalaga para malaman nila na ang dalagang malakas kung titingnan ay nanlalambot dahil sa pagkawala ng taong kumupkop sa kanya kahit hindi sila magkadugo at magkauri. Dahil sa kahinaan ay nawawala na rin ang kanyang kakayahan. Bumabalik sa dating kulay ang kanyang mga mata, buhok at ngipin, gayon paman ay determinado ang dalaga na tugisin ang taong naging punot dulo ng paghihirap niya. Si Vince Palato, Diyos ko, tatalon sana si Bia ngunit natigilan siya nang makilala ni Kapitan ang taong lobo na bumabalik sa pagiging tao ang kanyang anyo. Nalinlang niya tayo,
Matagal ko nang alam na hindi siya tao dahil alagad siya ni Dr. Edison. Nagkunwer siyang napatay ng ina ni Bia ang asawa at anak niya para matulungan natin siya na tugisin ang isang inosenteng ina. Oo, nakapatay tayo ng maling nilalang. Bungad ni Tom habang iniinda ang kalmo sa kanyang balikat at tagiliran. At hindi na mauulit pa yun. Kaya halina kayo. Malayang gumagala ang mga tunay na halimaw. Sa pangunguna ni Tom ay sinuyod nila ang buong bayan, matugis lang ang mga natitirang aswang na pumipist sa kanilang bayan. Nang makaalis ang mga tao ay tumalon si Bia dala ang mabibigat na pasanin. Huminto muna siya sa isang puno at doon na naman bumuhos ang kanyang mga luha. Malaya siyang umiyak na parang bata dahil walang nakakakita maliban kay Moy na palihim siyang sinundan. Samot-saring pumapasok sa isipan niya habang siya ay humihikbi sa taas ng puno. Mga alaala ng karahasan na tinamo niya at ng pamilya niya sa kamay ng mga tao. Lalo na sa doktor na naging sanhi ng lahat. Nabahala naman si Moy dahil kahit nag-iba siya ng Kataohan ay halatang nilamon siya ng dugo ng pagkahalimaw dahil narin sa kanyang matinding galit at makikita yon sa kanyang itim na mga mata. Agree. Galit ng dalaga habang naghahanap ng mabibiktima. Tila nakaramdam naman ng matinding takot si Moy dahil sa kakaibang nilalang na pinagmamasdan mula sa taas ng puno. Humalukip-kip muna ang asong lobo sa isang malaking damuhan. Gusto niyang tumahol ngunit natatakot siya rito. Hanggang sa napukaw ang atensyon ng kakaibang Bia ng isang tumatakbo sa di kalayuan. Sinundan niya ito ng pagkabilis-bilis. Halos madapa-dapa ang doktor na tumatakbo palayo sa isang nilalang na humahabol sa kanya ni hindi na niya maramdaman ang kanyang mga binti sa kakatakbo. Hanggang sa nasubsob na lamang siya dahil hindi niya namalayan ang bitag na iniwan roon ng mga mangangaso. Sa gitna ng sinag ng buwan na iilawan ang babaeng iba sa nakasagupa niya noon mas mabangis na ito at hindi na nakakakilala ng lubos. Agad na hinalungkat ng doktor ang kanyang dalang bag at hinanap ang isang bagay na panturo. Nang mahanap ay halos mabitawan niya pa ng unti-unting lumalapit sa kanya ang dalaga. Ngunit bago pa siya madakma ng kakaibang Bia ay naitusok na niya sa kanyang sarili ang 3 injection na naglalaman ng isang virgin dugo. Ouch! Hiyaw ng doktor nang magsimulang mag-iba ang kanyang anyo. Tinutulungan pa niya ang sarili na tanggalin ang mga nalalagas na balat sa kanyang katawan. Di pa man siya tapos magbalat kayo ay sinunggaban na siya ni Bia. Hinahayaan naman ng doktor ang pagkalmat sa kanyang ng dalaga dahil doon napapadali ang paglabas ng anyo niya. Kahit iba ang anyo ng dalaga ay mas malaki pera ang kinalabas ang anyo ng nasabing doktor. Ang kaibahan lang nasa tamang pag-iisip si Dr. Edison habang si Bia ay nilalamon ng sariling galit. Samantala hindi na nagalaw sa pinagtataguan si Moy dahil sa bibihirang pagkakataon ay nakaramdam siya ng matinding takot sa dalagang minsan niyang inalagaan. Sa gitna ng kanyang karuwagan ay inaalala niya ang habili ni Inang Linda nung minsan silang nagkausap. Matanda na ako kaya hindi na ako tatagal, Moy. Hindi man natin kadugo o kauri ang isa't isa. Bantayan at alagaan mo ng maigi si Bia dahil siguro sa mga darating pang mga araw, darating yung oras na mas kakailanganin niya ng tulong at ikaw lang sa mga panahong yon ang makakapitan niya, saad ng matanda. Habang inaalala ang habili ng matanda ay sumagirin sa isipan niya ang mga panahon na wala siyang nagawa para mailigtas ang kanyang mga anak. Kaya mula sa lilam ng damuhan ay nagkalakas loob si Moy. Tahol ng tahol agad na tumakbo si Moy upang sundan ang nagwawalang dalaga. Halos liparin na niya ang madadaanan marating lang ang pakay niya. Natigilan siya nang makita ang kalunos-lunos na kalagayan ni Bia. Kumibiglas ito at hindi makawala sa kamay ng doktor na dinidiinan pa ang mahahabang kuko Saturdayan ni Bia. Tahol ng tahol at galit niya sa kahindik-hindik na nilalang natuwang-tuwa habang mas dinidiinan pa ang mahahaba nitong kuko na naitarok sa
sa galit ng asong lobo ay bumwelo din ito at tinalon ang nasabing halimaw. Malaki, may pakpak, madulas ang katawan, may mahahabang kuko at mahahabang pangil na tayak akong hinding-hindi mo gugustuhin makasama o makaharap sa daan, at yun si Dr. Edison. Lupei-pei na si Bia at mukhang malalagutan na ng hininga kaya tinapon ng nasabing halimaw sa gilid ang dalaga at binalungan ang lobong hawak niya na kamakawag at pumipigles. Matagal na kitang hinahanap mabuti at nagkita na tayo. Hindi mo ba ako na-miss, kaibigan? We're friends again. Anang halimaw, hinding-hindi makakalimutan ni Moy ang mga araw na pinag-eksperimentuhan siya ng nasabing doktor. Kaya kahit hawak siya ng nasabing halimaw ay sinisikap pera niyang makalmat at makawala rito. Sa gilid ng puno kung saan tumilapon si Bia ay nakikipagpatentero siya kay kamatayan hanggang sa nakarinig siya ng mga putok. Sumirit naman sa gilid ng mata niya ang asong lobo na biglang nabitawan ng baliw na doktor. Subukan mong lumapit sa akin o sa kanilang dalawa at pasasabugan ko ang bungo mo. Ng isang pamilyar na boses. Ne, mahihinang pagtawag ni Bia dahil nakilala niya kung sino ang nagpaputok, ang kanyang matalik na kaibigan na si Nene. Dahil sa pagkakasakta ni Bia ay bumalik ang tunay niyang anyo at mas nanghihina pa. Muli na namang nagpaputok si Nene dahilan upang tamaan niya ang malaking aswang. Tuloy-tuloy ang pagpapaputok ng dalaga hanggang sa maubusan na siya ng bala. Isang malakas na hampas ang naging katapat ni Nene upang tumilapon siya ng gusto at tumama sa malaking puno katabi ni Bia na nakahandusay rin. Nang mapansin ng doktor na pareho ng malalagutan ng hininga ang dalawa ay lumipad muna siya para namnamin ang kanyang bagong anyo. Ay pambihira sis, ang sakit ata ng likod ko. Usual ni Nene na nahihirapan dahil sa pagkakatama niya sa malaking puno, ganun pa man ay nagagawa niyang magbiro. Nangingiti na rin si Bia kahit lumala ang kalagayan nito. Nakakakita na ata ako ng alitap-tap, 2 o 3 ay marami sila haha. Tugon ni Bia habang umuubo ng dugo. Sa lahat talaga ng oras ngayon mo pa talaga naisip magbiro. Ani ni Nene na gumagapang patungo sa kaibigan na kaunti na lang din ay papano na dahil nagdedeliver ito. Hindi ko alam kung gagana to, pero ayaw ko pang mamatay ka. Sigaw ni Nene nang makalapit sa kaibigan. Gamit ang matulis na maliit na sanga ng puno ay tinusok niya ang anyang pulsohan. Bumuhos naman ang maraming dugo at agad niya itong itinapat sa bibig ng kaibigan na ilang segundong hindi humihinga. Mabuhay ka, Josko. Sa'yo ako nag-donate ng dugo kahit puro request si FB ng blood donation. Mahal yan kaya mabuhay ka, utang na loob. Usual ni Nene habang ginigising ang kaibigan. Papatayin kita kapag namatay ka. Si Maas, pagpapagising pa niya rito. Kalaunan ay napaatras siya dahil nagpupusang lumulutang ang kanyang katawang lupa at sa pambihirang pagkakataon ay nakikita ni Nene ang kaibigan na nagkakabuhay at naghihilong na rin ang kanyang malalaking sugat mula sa pagkakalutang ay bumaba ang isang babang puti ang buhok. Hindi gaano mabalahibo at lunti ang ginto na mga mata at kulay pilak na mga pangil at mga kuko. Kung ano man ang naiiba sa dalaga yun ay nasa katinuan na siya malayo sa babaeng nilamon ng galit kamakailan lang. Kahit panasakta ng puso niya ay isinantabi muna. Niya ito dahil mayroon pa siyang dapat tapusin, ang kanyang mahigpit na katunggali. Napansin ng aswang na lumilipad sa langit ang babaeng nalilisik ang mga mata sa kanya. Sinusuka ko ang araw na nakilala ko ang mama mo. Nung araw na pumatol siya sa isang hampas lupa, we could be even more than this. But she chooses to be stupid, just like your father. Anang doktor, nag-antig naman ang tainga ni Bia sa kanyang narinig. Wag na wag mong yuyurakan ang pangalan ng mga magulang ko. Tugon ni Bia, bakit ano bang magagawa mo? Umiyak? You wanna be a perfect friend
princess that will cry all night. Honey, it won't work. So what can you do to save the lost pride that you have for your parents? Mapangkot siyang saad ng aswang. Gagawin ko, pipira-pirasuhin kita hayop ka, at tinalon na nga ng dalaga ang kanilang distansya, mata sa mata, pangil sa pangilyan ang eksena sa taas. Wala sa dalawa ang nais magpagapi. Kahit medyo may kalaitan si Bia ay sinisiguro niyang umaabot ang bawat matatalas niyang. Kalmo, hampas dito hampas doon, waring malaking ban na nadagat ng isang malaking pusa. Sa tuwing lilipad ang malaking aswang ay hinihila siya ni Bia pabalik at binabalibag sa mga puno. Buong lakas na pumipiglas ang aswang kaya sumama na si Moy habang kagat-kagat niya sa kaliwang pakpak ay pinapanatan naman siya ng dalaga ng mga tusok at malalalim na pagbaon ng kuko. Nasusugatan din ang dalaga dahil kahit mag-isa ang nasabing halimaw ay di hamak na mas malakas siya kumpara kay Bia. You'll pay for this, buyo ng doktor habang nalipad sa langit dahil napansin niya ang mga malalaki niyang sugat, habang ang dalaga ay nangingiti na di naman nagugustuhan ng nasabing halimaw. Nang halimaw ng ito'y bubulusok pa ibaba, nang akmang dadamputan niya si Bia ay sinalubong siya ng dalaga ng isang malakas na paghampas gamit ang baril ni Nene, bagsak siya sa lupa. Tatayo pa sana siya nang muling ihampas ni Bia ang hawak nitong shotgun at napadapa na siya nang tumama sa ulo nito ang puwitan ng mahabang baril. Rest in hell, asshole. Huling turan ng dalagang muling ihampas ang nasabing baril. Alulolong ni Moy na nalumpo dahil sa nangyari sa kanya. Nang mapansing di gumagalaw ang halimaw ay nagtungo na siya sa kinaroroonan ni Nene at Moy. Natigilan na lang si Bia sa paglalakad ng mapansing naduduwal siya ng maraming dugo dahil sa malaking kamay na tumagos sa kanyang tiyan. Hindi pa tayo tapos, bitch. Anang matanda na mas dinidinan pa ang pagkakatarap ng kanyang kaliwang kamay. Nang tanggalin ng aswang ang kanyang kamay ay muli siyang lumipad. Kahit pagigiwang-giwang ay sinisikap niyang makalayo. Ngunit hindi pa dedaig si Bia bago pa siya makalayo ay natalo na siya ng dalaga at marahas na ibinalibag sa lupa. Pagkababa ng dalaga ay mas hinaban pa niya ang kanyang kuko at buong lakas niyang itinaga ito sa leeg ng nasabay na aswang. Kamatayan ang naging huling hatol mula kay Bia, ang babaeng kalahating lobo at vampira laban sa eksperimentadong aswang. Napaluhod siya nang sa wakas ay natapos na ang lahat. Humilata muna siya sa damuhan malapit sa namatay na aswang at matamaan niya. Pinagmamasdan ng langit kung saan nagliliwanag ang buwan at mga bituin, hanggang sa hindi na niya napigilan ang pag-agos ng kanyang mga luha. Tulungan niyo akong makabangon, Mapa, Lola, huling saan niya bago nakatulugan ang isang mahaba at nakakapagod na gabi. Hindi naging madali ang lahat sa kanya, dahil malayong malayo sa nakasanayan niyang buhay ang tatahakin nito na ang tanging kasama at kakampi ay si Moy at si Nene. Gayunpaman naging malinaw na ang lahat para sa kanya, kanyang lahi, pagkatao, mga magulang at maging ng kanyang tunay na pangalan. Sa bayan pera ng Cebu na malagi ang dalaga at nagpatuloy sa pag-aaral at pagbubukid, hindi matatawaran ang saya at ngiti na mayroon siya dahil buo na ang kanyang pagkatao kahit wala na ang kanyang bat-ihing lola. Ola, nagtapos na ako ng kolehiyo. Kita mo tong medal, tinakat ko yung professor ko para ibigay sa aking kakakaya. Biro lang po, Bia, hoy girlfriend. Baka bumangon si Lola sa kakausap mo sa kanya, di pa ako handang matakot. Bungad ni Nene na may dalang pansit palabok. Oo ano naman. Tsaka tigil-tigilan mo ko sa kaka-girlfriend mo. O ayan na si Moy oy cute ng mga anak niya. Bia tahol-tahol ng mga munting tuta ni Moy. Isa na namang paglalakbay ang sisimula ni Bia sa bayan ng Cebu. Alright, at dito na nagwakas ang ating mahaba kwento. Maraming salamat sa inyo.